Ano? Anong sinasabi mo? Ako ang panganay. Kaya pag nawala si tatay, ako dapat ang may malaking parte sa lupa. Hindi ikaw. Abay, kuya. Parang mali ata naririnig ko. Bakit? Ikaw lang ba anak dito? Tama ka ba, Doyen? Wala akong sinabing sa akin mapupunta lahat. Ang sinasabi ko, ako dapat ang may malaking parte. Sa ating magkakapatid eh, ako matalino at ako may natapos. Kaya mas mapapalugo ko yun. Kaya huwag ka swapang, ha? Narinig mo yung mga anak ko? Buhay pa ako pero pinag-aaway na nila yung parte nila sa lupa. Para bagang gusto na nila ako mawala. Ewan ko nga ba kasi sa mga pamangkin ko na yan. Lahat yata ng ugali na mana sa nasira mong asawa. Ang sasama ng ugali. Buhay ka pa? Pinag-aawayan ng mamanahin nila sa'yo? Sobrang nakakasama ng loob. Hindi na nga ako malagaan. Puro pakabig pa. Ikaw ang swapang, hindi ako. Ako pa ngayon na swapang, ha? Oh, ano naman nandito ka? Chismosa ka? Dapat wala ka dito. Hindi ka kasali sa usapan. Malis ka dito, ha? Dadaan lang ako, kuya. Paiinumin ko lang ng gamot si tatay. Oh, tito, nandito po pala kayo. Ano po? Oo, anak. Tay, oras na po pala para uminom ng gamot nyo. Ganun ba, anak? Hindi ko na maalala eh. Inom na pala ako ng gamot. Tulungan natin, kuya. Sige tay, ipagluluto ko muna kayo ni tito ng tanghalian. Si Jane lang talaga matino sa mga anak mo, kuya. Doyen, pwede ko ba makausap ko yung magkapatid? Nasaan na Kuya Jason mo? Kuya. Kuya. Kuya, gising. Hinahanap ka ng tatay. Sasabihin na ang mga ipapamana sa atin. Talaga? Tay, tay. Ano, nakapag-isip-isip na ho kayo? Sino sa amin ni Doyen ang may mas malaking parte ng lupa? Ano? Ganyan na ba talaga kayo kaganid magkapatid? Mas inuuna niyo pa yung mga bagay na yan kaysa sa kalagayan ko. Anong klaseng mga anak kayo? Siguro nga, masisiyahan kayo sa ibabalita ko. May taning na ang buhay ko. Sinabihan na rin ako ng doktor na hindi na magtatagal ang buhay ko dahil kumalat na ang cancer cell sa katawan ko. At hindi na rin para ako magpagamot pa.
Dahil hindi na kaya ng katawan ko. Talaga, Tay? Mawawala na kayo? Nakakalungkot naman yun. Tay, huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Kaya pa ho yan. Magpagamot ho kayo. Tay, tay. Mawawala na pala ang tatay? So, kailangan gawin ko lahat sa huling sandali ng buhay niya para pumabor sa akin lahat ng mamanahin. Hindi ako papayag na malamangan ako ni Doyen sa mana. Siyempre ako may mas karapatan. Kailangan ko ipakita kay tatay na mas karapat dapat ako habang hindi pa nadedesisyonan ang pagpaparti sa lupa. Diyan ako na. Pero, patapos na ako kuya magluto. Sige, ako na magtutuloy nito. Mas magugustuhan ni tatay ang luto ko kaysa sa'yo. Sus, naunahan pa akong magluto. Ako na dyan, kuya. Akong babae, ako dapat nagluluto. Lalong-lalo na para sa tatay. Bakit parang nag-aagawan yata kayo sa pagluluto? Sa pagkakaalam ko, parehas kayong hindi marunong magluto, di ba? Ano hindi marunong magluto? Marunong ako, no? Ikaw lang yung palaging nagluluto kasi sip-sip ka. Malibhasa kasi. Gusto mo lagi ikaw napapansin ng tatay. Hoy, anong marunong ka magluto? Hindi ka nga marunong magluto. Ako marunong magluto kasi nung nabubuhay pa si nanay, tinuruan niya ako magluto at magsaing. Ako na. Hindi, kuya. Ako na dyan. Ako na. Kuya, ako na dyan. Hindi, ako na. Okay na. Ako na. Kuya, Ako na. ate, huwag na kayong mag-away. Ako na ang magluluto. Andito na ako. Okay na. Ako na. Ay, di ikaw. Erwin, huwag mo siyang pababayaan, ha? Huwag mawawala na ako. Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Hahaba pa ang buhay mo. Manalig ka lang at magtiwala sa Diyos. At sa mga bilin mo, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Hindi ko siya pababayaan. Erwin, ikaw na bahala dyan. Lahat nakasaad dyan. Makaasa ka, kuya. Ako nang bahala. Jane, ako na. Ako na magpupuna sa katawan ni tatay. Kuya, epal ka. Akong babae. Ako na. Trabaho ko yan. Eh, ano naman kung babae ka? Ako na. Aba! Anong nakain yung dalawa? At bigla kayo naging concern sa tatay nyo? Kailan ba talaga kayo magbabago? Pag wala na ang tatay nyo? O talaga hindi na kayo magbabago? Mahiyaan naman kayo. Kuya. Tay,
Totoo po ba yung narinig ko nung isang araw? Na may taning na po ang inyong buhay? Tanggap ko na yun. Okay lang yun, tsaka matanda na ako. Malapit ko na makita ang nanay niyo. Tay? Iiwan mo na ba ako? Paano na ako? Wala na akong kakampi. Si ate at si kuya. Di naman nila ako tinuring na kapatid. Nak, huwag mo isipin yun. Simula na dumating ka sa buhay namin, iyak ng bata yun ah. Bata nga. Ang ginagawa ng bata dito? Hulog siguro sa akin ang langit ito. Jane? Tatay? Kumusta ang anak ko? Okay lang po. Kumain ka na? Po. Anak, may pasalubong si tatay. Wow, thank you po, tatay. You're welcome, Jane, anak. Isa ka sa nagpaligaya sa amin. Anak, ikaw ang pinakamahalagang nangyari sa buhay ko. Mahal na mahal kita, anak. Tay. Hoy. Mm. Ano? Nagpifiling-filingan ka na ba na lahat ng mga lupain ni tatay na pupunta sa'yo pag siya'y natay? Asa ka pa, hindi mangyayari yan, kuya. Hindi ko nihihingi ang opinion mo, Doyen. Maganda niyan eh. Totoo lang pinagpaplano ako anong magandang gawin dito sa lupa. Basta ko nga niyan eh, napakaraming buyer. Naghihintay lang ng mga papel. At pag naibenta ko ng itong lupa, pupunta ako sa ibang bansa. Sa lawak ng lupaing ito, sigurado magiging paldo ko. Tamo nga naman. Pinaghirapan ni tatay ang mga lupa niya niyan. Tapos sasabihin mo, ibebenta mo lang? Kuya, ano ka ba? Mas maganda yung plano ko kaysa sa'yo. Pag sa akin napunta yung lahat ng mga yan, gagawin kong farm yan. Lalagyan ko ng mga purtasan. Tapos pagpapatayo ko ng bahay dyan, ako ititira yung pamilya ko. Wala naman sigurong masama kung yung buhay ko naman ang paplanuhin ko. Kasi si ate at si kuya, may plano na sila sa buhay. Pwede na siguro ako dito. Kuya, alam ko dito nakatago yung kasulatan ng mga mamanahin natin. Hanapin natin. Oo nga. Pero mas panatag ako kasi mas lamang ako akong panganay eh. Pero gusto ko nang mawala na si tatay na tuluyan. Para magkaalaman na. Tsaka matanda na siya. Ano ka ba? Pareho lang naman tayo ng gusto eh, mawala na siya. Para makita na nga natin yung mga mamanahin natin. Para
Wala na din perwisyo at alagain dito sa bahay. Alam mo, dami mong satsat, kuya. Maghanap ka na nga lang dyan, sa baba. Hanapin Diyan mo. ka, dito ko. Ito ba ang hinahanap ninyo? Lahat ng naririto ang nararapat. Anong klaseng mga anak kayo? Para madaliin nyo ang buhay ko? Para lang makuha nyo ang gusto ninyo? At nakakahiya naman sa inyo na sabihin yung purwisyo ko. Wala akong natatandaan na inalagaan niyo ako. Anong klase kayong mga anak? Hindi ko kayo pinalaki ng ganyan. Kuya! Kuya! Kayo dalawa. Umalis kayo at baka hindi ko kayo matansya. Kuya! Jane! Jane! Tulungan mo ako sa tatay mo! Kuya! Kuya! Nak, Jane. Mag-iingat ka palagi, ha? Huwag ka magbabago. Arvin, kapatid ko, ikaw na bahala kay Jane. Lagi mo siyang papantayan. Tay, huwag mo naman akong iwan. Arvin, kapatid ko, maraming salamat. Ikaw na bahala. Salamat at hanggang huli, diyan ka. Tay! Tay naman! Dada. Kuya, wala na yata si tatay. Oh, ikaw na mag-ayos ng papel sa punerarya, ha? Bakit naman ako eh? Nandiyan naman si Tito Erwin ah. Siya ang ako si tatay. Bahala na siya dyan. Ako iniwan. Nga pala, Doyen. Yung isang linggong nakaboro si tatay, ni hindi ko man lang naramdaman yung mga abuloy. Saan ba napunta yun? Tanga ka ba, kuya? Tinatanong mo pa? Natural sa mga nakikiramay. Alam mo naman mga kapitbahay natin dito, mga patay gutom. Dito mag-uumagahan, magtatanghalian, maghahapunan. Tapos tatanungin mo pa. Jason, Doyen, pagdating ng bahay, mag-uusap tayo, ha? Naku, kuya. Mukhang sasabihin na ni Tito yung mga mamamana natin, ha? Mukhang ayan na nga yun. Alam kong matagal nyo nang hinihintay ang pagkakataon na to. Hawak ko na ang huling habilin ng inyong ama tungkol sa inyong mga mamanahin. Di rin naman lingid sa inyong kalaman na sa akin nabili ng inyong ama ang dokumentong ito. Tito, panigurado naman na fair share yan, di ba? Oo, fair share. At kung ano lang ang nararapat sa inyong magkakapatid, panigurado rin na meron kayo matutunan. Matututo kayong tumayo sa inyong sariling mga paa. At higit sa lahat, paghirapan yung mga kainin nyo 3 beses ang araw.
So ito ang nilalaman ng kanyang huling habilin. Doyen, Jason, kinalulugod kong sabihin, walang kahit na anong iniwan sa inyong pamana ang inyong ama. O kahit na ano pa. Titiyo, paano naman mangyayari yun? Mga anak kami. Baka naman nagsisinungaling ka. Hindi ko matatanggap yung sinasabi nyo. Oo nga, Tito. Wala kang karapatan na sabihin yan, tiyuhin ka lang. Hawak ko ang legal documents. At nakasaad sa legal documents na habilin ng inyong ama, ang lahat ng ito, ang lahat ng kanyang ari-arian, ang bahay, ang kanyang mga lupa, ay mapupunta lamang kay Jane. Po, paano po nangyari yun? Naging mabuti kang anak sa tatay mo, na kapatid ko. Deserve mo lahat to. Ikaw lang yung totoong nag-alaga at nagmalasakit sa tatay mo. Dahil alam niyang maalagaan mo, maiingatan ang lahat ng kanyang mga pinundar at pinaghirapan. Deserve mo yan. Kami ang tunay na anak. Kami pa ang nawalan. Hindi ko matatanggap to. Tama. Hindi kami papayag dyan. Ilalaban namin yan kahit saan man kami makarating. Tara na, kuya. Huwag kang mag-alala. Ito ang kagustuhan ng iyong ama. Ate Doyen, Kuya Jason, hindi nyo kailangang umalis. Huwag kang plastic. Alam mo, masaya ka na. Nakuha mo na lahat Ampong ka lang naman. Oo, masaya ako. Pero dahil akong may-ari ng bahay na to, gusto ko magkakasama pa rin tayong tatlo. Dito na kayo. Wala naman kayong pupuntahan eh. Anong nakain yung dalawa at bigla kayong naging concern sa tatay nyo? Kailan ba talaga kayo magbabago? Pagpatay na? Sorry. Nagpi-feeling-feelingan ka na ba na sa'yo mapupunta yung mga lupay ni tatay? Hindi ko hinihingi yung opinion mo, Doyen. Sa totoo lang, tip ka, nawala ako. Tapos na.